mula ngayon, tutukan na natin tong isyung to kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. Pakinggan natin to. It's not about Ilocano and Bisaya anymore. It's yari. about the nation. Amen. Ha? It's about sovereignty na ipinaglaban ni Pangulong Duterte. Nako. Hindi na usapin to ng ikaw Ilocano ka, ako Bisaya. Pilipino na. Pilipino na to. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga, bago ang lahat, gusto ho muna nating i-shoutout yung mga kababayan natin dito sa PH Update na talaga naman napakatindi kung sumuporta dito kay Sir Jordan Cabico. Naku, 3 months na palang member tong si Sir Jordan. Palakpakan ho natin. Salamat Sir Jordan. Ma'am Ariza Yen, mega love shoutout. At dito kay Sir Fernie 2.0, mega love shoutout. Thank you ho sa pagsuporta sa PH Update. Dito kay Sir Joselito, maraming salamat ho. No? Joselito Darwin, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Dito kay Sir Jobert the Good Book. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito sa kung ano nga ba ang reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa ginawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung mga kababayan nating OFW, ito taga-Mali na nagtatrabaho ito sa Malaysia. Pakinggan ho natin kung ano ang kanyang masasabi kaugnay dyan sa ginawang pagtataksil, pagtatraidor nitong si Marcos Jr. sa lahing Pilipino. Pakinggan ho natin to. It's not about Ilocano and Bisaya anymore. Nako, It's yari. about the nation. Amen. Ha? It's about sovereignty na ipinaglaban ni Pangulong Duterte. Nako. Hindi na usapin to ng ikaw Ilocano ka, ako Bisaya. Pilipino na. Pilipino na to. Yun ho ang hindi maintindihan ng ibang sa bagay yung mga hindi nakakaintindi, pinipilit nilang hindi intindihin kasi bayaran sila ng administrasyon. Ganun lang naman ho yun. Pero kung kayo walang natatanggap sa administrasyon na to, walang pakinabang, ika nga, panigurado maiintindihan nyo na mali ang ginawa nitong si Marcos Jr. Yung mga nagtatanggol lang sa aksyon na yan nitong Marcos administration, yung mga individual na nakikinabang sa mga kabalbalan nitong si Marcos Jr. Sila lang naman ho yun. Mapa-vlogger, politiko, mga law enforcer, yung mga nasa PNP, AFP. Kung kayo pinagtatanggol nyo yung ginawang aksyon na yan ng administrasyon ni Marcos Jr. Naku, pwede na ho ba namin kayong tanungin kung magkano ang naging bigayan dyan sa pagtatraksil nyo na yan sa lahing Pilipino. Kasi hindi lang ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinagtaksilan nitong mga walang hiyang ito. Hindi lang ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang trinaydor nitong mga politiko na to, kundi ang sambayan ng Pilipino. Mula sa DOJ, pababa dyan sa DILG, dyan sa PNP, dyan sa AFP. Lahat ho ng trumabaho dyan, huwag nyo hong kalimutan. Dahil malaki hong pananagutan yan sa sambayan ng Pilipino. Takot, no? Pero takot na tayo. Bansang watawat ng Pilipinas na ang kinalaban na ang inano mo, binangga mo. Tabi rin po tayo niyan. Hindi na about Duterte, Diyos ko. Pilipino Yeah. Napakabobo na lang nung sasabing, kasi Duterte ako, kaya sinasabi ko to, it's not about Duterte. Pilipino. Na kung tutuusin nga ako, mag-change na ako ng citizenship Pero bakit ko pinaglalaban si Duterte? Dahil kasi, yung patriotic minds ko bilang Pilipino. Mapapalitan ko yung citizenship ko pero hindi ang pagiging Pilipino ko sa dugo. Correct! Palakpakan natin tong si Madam. Mapapalitan ko ang citizenship ko pero yung pagiging Pilipino niya hindi ho mawawala yan. Kasi sa ayaw sa gusto nyo ho, kahit saan pa ho kayo tumirang bansa, may maiiwan at maiiwan kayong mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Kaya naman, yung mga kababayan natin, kahit na naka-base na sila sa iba't ibang dako ng daigdig, nakikisangkot pa rin ho sila sa usapin dito sa ating bansa. At wag ho natin sila sabihan na, umuwi nga kayo dito, kung matapang kayo, ipaglaban nyo nga yung mga sinasabi nyo na yan sa Pilipinas. Hindi ho ganon. Kahit nasa ibang siyempre yung mga yan, merong trabaho yan, merong ibang pinagkakaabala. Nandiyan yung hanap buhay ng ating ibang mga kababayan. Kaya naiintindihan ho natin yung emosyon na umaagos sa social media ngayong mga panahon na to sa ginawang pagtataksil nitong si Marcos Jr. sa lahing Pilipino.
Nakikita mo naman. Ano tayo? At saka sa totoo lang, sa dinami-dami-dami ng presidente, Ginalit ko pa si Marcos lang ang most hated in the world. Alam nyo ba kung ano sinasabi ng mga taga rito? Hindi lang Pilipino ang nagmamok sa kanya. Maski taga rito, kung naiintindihan nyo lang yung sinasabi nila. Grabe, oh. May mga nagpo-comment. Pero yung antipara ni ate, matindi. Nakita niyo ho ba yung kanyang mga koloroyetes? Talagang ginto kung ginto siya eh. Nasa Malaysia ho siya eh. Anak ng toko, mayaman to si Is the ate. most hated. Oo, sinasabi nila most stupid president in the history. I mean, hindi na Most stupid president in the history. Ang sakit ho nun. Ha? Paano ho nasisikmura ni Marcos Jr. na bansagan siya ng ganon, ha? Ng mga banyaga ng mga Pilipino. Yun nung ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung una ano pa lang kumbaga kung napag-uusapan sa ibang bansa na itong presidente na to talagang weak talaga siya at estupidong presidente. Kumbaga ano pa lang, haka-haka pa lang, walang siguro yung mga ginagawa niyang pag-aayuda, yung kanyang mga interview sa social media na napapanood ng ibang mga lahi. Kaya sinasabi nila, siguro mahinang klase talaga. Napanood niyo ho yung sa, yung sa Australia na interview niya. Nung tinanong siya, bakit, ano ba nakakatawa? Bakit ka tumatawa? Sabi nung reporter sa kanya, di ba? Doon pa lang mga kababayan, nakita na ng mga dayuhan na talagang walang kwenta tong presidente na to. Kaso, noong pinadala niya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Netherlands, lalong na-solidify yung suspecha ng ibang mga lahi na talagang merong something dito sa presidente na to. Meron ho talagang meron hong mali, meron hong tama. Eto, pakinggan ho natin itong si Vice President Sara Duterte. Hindi dahil sinabi ni BP, susuportahan natin itong mga kandidato na to. Naniniwala ho tayo kay BP. Naniniwala tayo na magiging mahusay na presidente itong si BP. Kumbaga, i-echo niya lang kung sino yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ho dito, ang sinusuportahan ho natin yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sinigundahan ho ito nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya naman, ang Duterte senatorial candidate natin talagang solidong-solido na ho. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Ang pangatlo is kung sasali ba ako sa kampanya ng PDP, senator candidates at sa mga guest candidates nila, palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno at alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondok, Philip Salvador, and Vicky Vigas, ma'am. Vicky Vigas, ma'am. Vicky Vigas. Yun naman ito naman reporter, excited pa kay BP Sara na mabanggit ang pangalan ni Atty. Vic. Atty. Vic, nandyan o, ano nga kasi number ito si Atty. Vic Rodriguez? Number 56 sa balota, Atty. Vic Rodriguez. Wag ho natin kalimutan, ha? Atty. Vic Rodriguez is a guest candidate of PDP. So meron pa tayong isang PDP senator. And meron tayong 4 na guest candidate. Si Atty. Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, yun. yun na siguro ang dahilan kung bakit inalis
or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang mag-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Okay po ma'am. Thank you po ma'am. Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho kasi sa sikat ng araw na kung ating susumahin, kung di man lahat makakapasok dyan sa Duterte senatorial candidate. Mantakin nyo, walang makinarya. Walang si Senator ba to? Si Senator Bongo, nasa ano pa sila, nasa Senado pa sila. Pero yung pag-agos ng suporta ng ating mga kababayan sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na yung mga guest candidate, talaga naman dumadagong ika nga. Kaya yun siguro ang kinapraning ng ng mga tao dyan sa Malacanang, kaya tinrabaho nila at pinagtaksila nila ang lahing Pilipino, no, itong si Marcos Jr. Eto na rekta ho tayo sa pinaka-latest na interview nitong si Amy Marcos Manggagamit. Nabanggit ba ni VP Sara yang si Amy? Nabanggit ba ho niya yung itong alin na to? Hindi niya nabanggit, di ba? O ibig sabihin, hindi siya kasama sa iboboto natin. Pero meron naman, yarin lamang na 10 pa lang yan, kulang pa tayo ng isa. Ito na lang, pwede na rin siguro yung narinig nating hamon, no? Kung sakaling mapauwi mo dito ng ligtas, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pwede namin pag-isipan na iboto ka namin, Senator Amy. Yun na lang. Pauwiin mo dito. Kung mapauwi mo dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pag-iisipan namin kung susuportahan ka namin. Pag-iisipan pa lang Pauwiin dito si Tatay Digong at ipakulong lahat ng mga government official na sumunod doon sa illegal na utos na yon na kung saan linabag ang karapatan ng isang Filipino citizen. Yun na lang. Yung mga lumabag sa karapatan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, panagutin at ibalik ng ligtas si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Baka sakali mapag-isipan namin. Kulang pa naman kami ng dalawa. Baka maisingit ka namin, di ba? Pero pagka hindi na-meet yung mga kondisyon, wala. Hindi ka kasama sa listahan. Ako dito personally, pagka napauwi mo si Tatay Digong at natrabaho yung mga sumalbahe kay Tatay Digong, baka sakali, mapag-isipan natin yan. Madadaan naman natin sa mabuting usapan yan. Senator Amy, di ba? Pwede ko naman sabihin, okay na, pagbigyan na natin tong ali, di ba? Napauwi niya si Tatay Digong. Pwede na. Pwede, siguro. Pero Marcos kasi apelido mo madami. Na-allergic talaga ako pagka yun, di po. Ang hirap tanggapin na Marcos, papalit mo na apelido mo. Romualdez, di rin pwede Romualdez, anak ng tokwa. Romualdez Marcos ka nga pala kahit alin dun sa dalawa na yun, parehong baboy yung apelido na yun Wala kang apelidong pwedeng puntahan sa magkabilang side ng pamilya mo. Pagdating sa magulang, Romualdez, mga hindi rin maintindihan kung bakit ganyan mag-isip, no? Yung tipong wala nang ginawa kundi ayuda, trabaho, mambabatas, magbibigay ng ayuda. Baka masaktan yung mga congressman, no? Di ba? Nasasaktan sila doon pagka nagkukomento dun sa mga kabalbalang ginagawa nila dyan sa house. Wag mo muna tayo lumayo dito, muna tayo kay Amy Marcos. Mahirap po talaga, Senator Amy. Pasensya na ho kayo. Pinipilit man namin kayong bigyan ng katuwiran na iboto kayo, pero talagang yung kababuyan na hinatid, ang kahihiyang hinatid ng pamilya Marcos sa sambayan ng Pilipino, talagang hindi ho maipaliwanag, hindi ho talaga katanggap-tanggap. Kung maintindihan lang ho ninyo sa mga bago sa PH Update kung bakit ho tayo nagkakaganito dito kay Amy Marcos, maiintindihan nyo, kaya nga, dapat nga talaga siyang hindi manalo. Sa bagay, di na ho siya nakakapasok sa mga survey na naglalabasan, pero tayo ho bumilib dito kay Senator Christopher Bongo. Number 1 na ho siya sa mga survey na naglalabasan. Palakpakan. Rekta na ho tayo dito kay Senator Amy. Ako, alam naman ninyo, nag-hearing at hindi ko akalain na kung ano maibubunya ang impakay ko lamang, magkaroon ng kaliwanagan kasi lahat tayo naging emosyonal no nakita yung mga pangyayari. Pero sa kabila ng emosyon, sa galit, sa iyak, sa tuwa, yung sa iba, kinailangan talaga na intindihin natin kung ano talaga yung nangyari. Kaya
Sino man magalit, bato-bato sa langit, ay talagang nagpursige ako na siya sa atin yun. Iba-iba yung opinion, pero sa palagay ko, marami sa atin na liwanagan kahit papano. So maraming salamat sa pagkakataon pag-usapan ko. Medyo kontrobersyal at may hugot pang malalim. Alam po ninyo, nung umalis si Presidente Duterte, wala akong naalalang iba, kundi yung ama ko. Kaya, Anak ng toko. Ikaw Senator Amy, pagka yung tatay mo bumangon yan sa libingan ng mga bayani, baka puro ko lang tatay. Ang naalala ko si Ninoy. Airport si Ninoy, di ba? Tinumba sa airport. Si Tatay Digong naman, dinampot sa airport at ipinamigay sa mga banyaga. Literal na pinamigay itong ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga yung hamon, yung banat ni VP Sara sa AFP, napakalalim hunong hugot na yun. Para sa AFP, nawalan kayo ng dating Commander-in-Chief. Kahiya-hiya. Anak ng toko. Meron pala kayong obligasyon na protektahan yung mga dating naglingkod sa Pilipinas. Pero kayo, dati nagmahal. Ay, wag na namin singilin yung pagtataas ng sweldo nyo, pagbibigay ng dignidad, pagbibigay ng mga magagandang kagamitan sa inyo. Hindi. Obligasyon nyo ng pamahalaan, obligasyon nyo ng sambayan ng Pilipino sa paglilingkod nyo na mabigay yung mga pangunahing pangangailangan nyo. Pero para doon sa isang tao na kaysa madala sa korupsyon na mapondo, ibinigay niya para sa kapulisan at kasundaluhan. Yun pa ang inyong ibinenta sa mga banyaga. Ew, nakakahiya kayo. malalim ang hugot ko po. Hindi dapat na sino mang Pilipino ay palayasin sa kanilang bansa at dalhin sa iba pang lugar. Hindi tama yun. Alam naman natin, pinaglalaban natin. Kaya kinakailangan intindihan natin ang nangyari. Higit sa lahat, in aid of legislation, lahat ng pagsisiyasat sa Senate at sa Congress. Ano nga ba ang mga batas na linabag kung meron? Ano ang mga bagong batas kung kinakailangan o amyendahan? Sino ang dapat batawan ng parusa kung lumabag sa batas? Yun lang naman ang habol natin. Nako. Thank you very much, Senator Bulacan Amy News. Marcos. Maraming mga tanong, kahit na ang galing ng hearing niyo sa Senado. Ang isang pinakaunang tanong dito, malapit na daw, may nagtanong na 3 media kanina pa, some from Hong Kong, some from Europe. Ang daming mga tanong. Others watching Facebook Live, ma'am. Sabi nila, malapit na daw ang birthday ni former President Duterte, March 28. May plano ba kayong bisitahin siya sa Netherlands? And number 2, may birthday message ba kayo for former President Duterte? And number 3, sorry, 3. Bakit daw kayo ang one of the few, maybe one of the 2 governors in the entire Philippines, 70 plus provinces, bakit nyo sinuportahan siya noon na he was an underdog and he wasn't that popular, he wasn't in power? Bakit kayo close sa kanya or bakit nyo siya sinuporta noon? Anong relationship niya sa kanya? Since Okay. before? Una, ang sabi ng ating Pangulo, ang dating Pangulong Presidente Duterte, huwag na kayong pumunta sa The Hague at wala naman kayong magagawa dito unless gusto ninyong sumama sa kulungan. Wala namang bakit magpakulong. At tama naman siya. Ang bakbakan na ito ay para sa Pilipino. Lahat ng krimen na sinasabi ay nangyari dito sa Pilipinas. Ang mga personalidad, mga kapwa Pilipino, bakit hindi dito ang bakbakan o hatol o paglilitis? Ngayon, Kaya nga. yung birthday Tanong mo sa wish ko- kapatid, tanong mo sa kapatid mong bangag, madam, baka alam niya dahilan. Ha? Makakala niya yung ating Korte Suprema, ang ating mga korte dito sa Pilipinas ay nagbabangag din, kaya bangag din sa kapangyarihan, kaya hindi nila malitis na maayos itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapatid nyo naman yan, madam. Ano ba naman na, di ba? Isang tawag lang yan. Huwag mo sabihin sa akin wala kang personal na number ni Bonget. Presidente yan. Oh. Sana magaling siyang abogado, malalampasan niya to. Sigurado ako. Higit sa lahat, 80 years old na siya. Nako, kaya gusto ko sana
ako mag-deliver ng cheque na 10,000 pesos sa expanded centenarian act sa kanya. Oo. May Asal lang. 10,000 pesos pala. Yung bagong batas na umpisa ng Pebrero, ang pondo, Ah, biro lang, linuloko ko nga. Sabi ko, Yes. qualified na si Pangulong Duterte. Kailangan niya ipauwi na yan para kolektahin niya. Pero, ano yung isa? bakit daw kayo close kay maraming nagtatanong na media nung tumatakbo daw siya, kayo one of the two. Yes, out of 70 in the whole country na sumuporta. Bakit? Ako Bakit nag-one siya? out ako eh. Yung iba nga eh talagang natatakot. Unang-una, opposition lang ako eh. Kasi nung panahon na yun, talagang hirap kami. Pero naging classmate ko si Rodi Duterte. Classmate ko yan sa Kongreso. May one term siya na nag-congressman. Kasamahan ko yun eh. At nakakatuwa siyang classmate. Anong mga kwento? Bakit Wala, may- bulakbol. Nakakatuwa. Nakakaaliw nga eh. Bulakbol, tapos maraming kwento. Tapos, wala, masaya. Pero sa kabila nun, mas importante sa lahat, kung bakit hinahangaan ko siya Yes. at naniniwala ako sa kanya, nanindigan ako nung siya ay Pangulo. Hindi ko sinasabi na perfectong tao. Yes. Wala akong binabanggit tungkol sa mga krimen na sinasabi. Ang sinasabi ko lang, ang hindi masasawaran, ang kanyang pagmamahal para sa Pilipinas. Doon ako bilib eh. Kahit pa paano talaga pinaglalaban ng Pilipino. Gusto ko yun. Tapos sabi ng maraming tao, siya din daw ang the only president na may guts to bury your father kahit na may mga buwapatikos. How did you feel about that? Oo, totoo yun. May utang na loob talaga kami dyan. Malaking bagay yung utang na loob namin. Bilang panganay, di ba sa Biblia, Yes. yan talaga ang Obligation. responsibilidad ng isang panganay na ilibing ang magulang. Kaya ako, para sa akin, malaking bagay talaga na inilibing. 4 na presidente, ilang dekada yun, hindi mailibing. Yes. 4 na pangulo yun. Yung isa pa, kamag-anak pa namin. Talagang ayaw ilibing. pinsan ng Grabe tatay naman. nyo. Kamag-anak pa pala ninyo yung isa eh. Hindi pa rin nailibing. Ito talaga si Senator Amy. Kay Tatay Diggs lang talaga nalibing, no? Sen Amy. Oh, yan ang problema. Baka nakalimutan niya nung kapatid mong bangag, ha? Kakapulburon sa Malacanang, nakakaano ho yan. Yung pulburon na yan, nakaka-amnesia yan. Oh, tapos sobrang ano pa yung mga yan, mga napaka-confident pa nila. Akala nila lahat ng ginagawa nila talagang sobrang bright ho yung mga naiisip nila. Yung tipong wala silang kamali-mali sa buhay nila, yung tipong tama lahat ng naiisip nila. Talagang mabigat yun. Sa wakas, talagang linibing niya kahit nung panahon na yun, very controversial yan ha. Hindi talaga popular, masasabi. Kaya nagpapasalamat talaga ako habang buhay niyan. Yes. So, ma'am, may tanong pa dito. Tanong ito ng 7 media. Dito, ano. Sabi nila, Senator Amy, will you still attend ba the rally ng Bagong Alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos, hindi daw kayo na-mention by your brother. Will you Nako. still be attending? Why Nako. sa Alyansa rallies? Papaliwanag ko lang ha, pumasok Yes. ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako, Ang hirap po kasi dito, Sen Amy, wala kayong plano na siraan ng administrasyon. Pero doon sa progression ng hearing, sa ayaw sa gusto nyo, mabubulat-lat ang kasiraan ng administrasyon. Ang hirap, no? Yung tipong, ayaw kitang siraan, hindi kita gustong banatan. Pero kahit anong paligoy-ligoy, kahit anong paikot-ikot, talagang lumalabas ang kabulukan ng bangag mong kapatid, Amy. Anak ng tokwa. Yan ang mahirap dyan. Di ba? Sisegue ka, yan. Yan ang tinatawag nilang pamamangka sa dalawang ilog. Paliwanag ko lang ha, di ko sinisiraan ang administrasyon. Haharapin niya itong mga Duterte. May mali sa ginawa kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Di palakpakan. Anong tokwa, oh.
Pag pa naman nabudol kayo dyan, ewan ko na lang. Di ba? Ganun lang naman ho yan eh. Tingnan, basahin nyo na lang. O, paliwanag ko lang. Hindi ko pa kaya ang siraan ng administrasyon. Pagka nasa hearing rally, ikaw Tore, mali ang ginawa mo. Ikaw John Vic, huwag kang magsinungaling. Anak ng toko. Kung sa tingin mo nagsisinungaling yung isa sa mga gabinete ng inyong kapatid, hindi nyo nga naman gustong masira ang administrasyon. Ano nga kasi, pili kayo, pula o puti, pili ho kayo. Wag mo yung di ho pwede sa gitna. Honestly, I was investigating, as senators are obliged to do, the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, Mahaba-habang pagtitiis pa gagawin mo. Ang hirap pa nito, Amy Marcos, baka hindi ka na senador, nagtitiis ka pa. Anak ng tokwa. Dadating yung punto sa buhay mo na yung mga kabalbalan ng kapatid mo, hindi ka na makapag-komento kasi irrelevant na mga sinasabi mo kasi wala ka na sa Senado. Anak ng tokwa, yari tayo dyan. Di ba? Pero kung tayuan nyo ang tama, point blank, nakita nyo nang nagbabangag yung kapatid mo, hair follicle test, dito ako kay Digong. VP, pasensya na, nagkamali ako. Akala ko itutuloy ng kapatid ko ang inumpisahan ng tatay mo. DDS, Duterte supporter, nangingi ako ng dispensa. Pero hindi ko iiwan si Duterte. Kahit na presidente at kapatid ko. Mali ginagawa. Eh, di natapos ang usapan. Ikaw talaga, oo, di ba? Wala namang... kaso nga, mantakin mo, lumalabas na nga kabulukan ng kapatid mo, sinasabi mo pang, paalala, di ko siya sinisiraan, ha? hintay kami halos kalahati. Paano ka namin iboboto niyan? Hindi namin malaman kung pula ka o puti, itim ka o puti. Oh, hindi namin kumbaga sa siopaw, hindi namin malaman kung asado ka o bola-bola. Di ba? Ang hirap eh, ang hirap mong hulaan. Pero ang sigurado dito, Senator Amy, hindi ka namin susuportahan. Dahil nakatatak sa pangalan mo yung pangalan ng mga manluloko. Yung oras, late po, dumating yung iba. Yes. Hinayaan ko. Pagkatapos no, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko eh. Yung secretariat namin eh, sabi, ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang muli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Eh sabi niya, ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gavel. Pukpukin na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Eh sabi ko, hindi naman. Ayaw mo na. Baka sakali may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako. Ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalampag ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila eh. Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan eh. Hindi mo talaga alam. So wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Sila-sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o linagay sa bibig nila. Di wala naman akong dagdag. Hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Okay lang. Tinisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent lang ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Yun ang sabi ko. Yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak ng gobernador, sumipot ka naman. Yung anak mong bangag din, yung panga hindi malaman kung saan babaling, anak ng tokwa. Yung anak mo, madam, pinagpepestahan sa social media. Sabihin mo, bago siya magkaroon ng public appearance, wag muna siyang anak ng tokwa ang panga yan. Ibang klase, hindi nagsasalta ka ganun. Lakad natin to. Yun, di sumipot ako at yun nga.
Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan, pumunta naman ako at pinagpilitan. Matagal na rin yung tiis ko sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Eto nga, at napilitan ako magsalita, tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang Ayun. kakwenta-kwenta, tumayo rin ako doon sa impeachment. Tapos yung last year, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon Tapos yung AKAP, wala, napilitan ako magsalita, nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala niyo yung People's Initiative, Yes. yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala lang tumatayo at para sa akin, ilang dagok na sa ating demokrasya ang mga pangyayari. Hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Kaya, tiisan na lang po, okay lang kung hindi ako binanggit sa rally. Tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyung to kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is Sabihin mo yan sa kapatid mo, anak ng toko. Hindi mo kailangan lecturean ng ganyan. Maging yung mga nasa iba, yung dagat, napanood mo ba yung pinalabas ko kanina? Nagtatrabaho yun sa Malaysia pero alam niya na hindi na to away ng Marcos at Duterte. Kasaringlan ng bansa ang pinag-uusapan natin dito. Yung tipong hindi na natin masasabi na taas noo kahit kanino. Anong taas noo kahit kanino? Pagdating sa ICC, yuko tayo. Nakulunto ko, anong taas noo kahit kanino? Huwag tayong maglokohan. Kahit ayaw natin, etong Marcos na to, yinukuho niya ang ating ulo dito sa mga ICC na to. Para pinaka nakakahiya yung frontliner dito sa issue na to, ang ating hudikatura, ang ating judiciary. Sila ho pinakaunang yinuko niya ng ulo diyan sa issue ng diyan sa ICC issue na yan. Anong taas no ko kahit kanino? Yuko tayo sa ICC. Anong to ko? Taas no kahit kanino. Kung nga akong giyan. Ginagalit nyo na naman ako Basta okay lang maging tanga. Huwag lang magnakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Okay lang maging tanga. Huwag lang ipamigay kung saan ang pera ng sambayan ng Pilipino. Huwag lang ilagay sa mga walang kakwenta-kwentang proyekto sa pamahalaan. Okay lang maging tanga. Basta wag lang magnakaw ng pera ng sambayan ng Pilipino. Yun lang naman ho yun. Okay lang maging tanga. Basta from tricycle, tapos bigla meron ka ng artista ban. Okay lang maging tanga, basta wag lang ganun. Yung tipong nung nagkapesto kayo sa pamahalaan, biglang meron na kayong, di ba? Rolex, Cadillac, ano nang topa. Doon, sa Tricom. Kiri tayo dyan. is really the most important argument today. Nagulanta lahat ng tao, pati ako. At hindi lamang dahil ang nakita natin parang tatay o lolo pa na napakahina na at matanda, kinakaladkad, dinaladjaan sa kung saan, alayo-layo. Tayo nga galit na galit pag Pilipino, hinahatulan sa ibang bansa bakit natin papayagan dito mismo kinuha? Parang ang hirap tanggapin. Kaya, yun, para maintindihan ko, para maintindihan rin nating lahat, tumawag ako ng hearing na walang kabalak-balak manira kanino man. Ma'am, marami nagtanong dito. Based sa nangyaring hearing nyo, the first hearing, anong conclusion nyo? Legal o illegal, irregular, or ang pagka-aresto at saka pagpadala sa Netherlands sa dating Pangulong? What is your conclusion? Meron na ba? Well, Wilson, nakita mo na medyo mahaba, no? Yes. Tinapos ko na kasi gutom na ako. 4 na nakikita ko sa mga testigo, times 4 na sila. Kaya napilitan tayo tumigil. Pero marami pa rin tanong. Siguro bigyan ninyo ako ng pagkakataon na himayin ng maigi at maglalabas na rin ako ng report o di kaya
tatawag ako ng second hearing. Yes. Tinatanong nila kung may second hearing pa. Ang sinasabi ko, nahihirapan ako kumuha ng testigo. Nakita naman ninyo. Yes. Yung gobyerno, kumpleto, yung iba pang mga andon, puros opisyal. So, kinakailangan siguro at nananawagan ako na sana may ex-justice na nakakaintindi ng Legal. constitutional international law, yung mga practitioners and professor Yes. ng international law, sana tumulong na lang po sila para maintindihan natin kasi yung international law hindi naman pangkaraniwan yan na araw-araw may abogadong nakikipaglaban diyan. Tapos gusto ko rin sana magsalita yung ibang kapulisan, yung ibang may maidadagdag sa mga pangyayari. Baka may DFA, wala kasi si Secretary Manalo noon. Sana dagdagan na lang ng kalaman para sa ating lahat. So may schedule na possible. Wala pa eh. Iniisip Wala pa. ko nga kung hindi makabuo, maglalabas na lang ako ng committee report o kung Yes. ano man ang kailangan. Yes. May Medyo tanong. maraming issue eh. Kaya gusto ko maingat. Isulat ko lang muna ng maayos. Ayun na nga. Hindi, konti lang naman ang issue dito, Senator Amy. At lahat ng mga issue na nararamdaman natin ngayon, natutunghayan natin sa administrasyon na to, mawawala nga lahat yan pagka nagpapulburuntes ang kapatid mo o naging presidente itong si VP. Yung mga issue na feeling natin, grabe, daming issue, no? Grabe talaga. Wawala ho lahat ng yan pagka naging presidente si VP. Ano lang ho yan, umiikot lang ang mundo. Umiikot lang ho. Ngayon, para dito sa mga angas-angasan na to, hintayin nyo lang. Darating ang panahon. Nakumanto ko. Dati nga si Tatay Digong di ba? Talagang kung lokohin siya ng mga nakapaligid sa kanya, talagang linoko siya. Tingnan nyo naman yan si Anyo, di ba? Akala natin talagang kaibigan niya ni Tatay Digong. Di ba? Naging gabinete siya ni Marcos. O, tingnan nyo ho nangyari sa kanya. Kaya lahat ng nakapaligid dito sa mga politiko na to, huwag nyo sabihin na yung mga kasama nyo na yan, mga loyal sa inyo yan. One of this day, maglalabasan ng mga baho nyo at pagka nagsingawan na yung mga yan, naku, baka kayo naman ang malagay doon sa resource person stand. Diba? Baka kayo ang malagay doon sa upuan nitong si Ma'am Crescent, nitong si Ma'am MJ, nitong mga pinatawag nyo na to. O kayo ang mahalagay doon sa pwesto ni Torre, di ba? Mahirap umiikot ang mundo di ba? Sa inyo na mismo nang galing na umiikot ang mundo. Kaya gusto ho natin ipaalaala dito sa mga maaangas na to, umiikot lang ho ang mundo. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PHFD. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Huwag niyo hong iboto si Mangga. Wala ho yan sa Duterte. Okay? Wala ho yan. Mahalin ho natin ng Pilipinas.